Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update, panibagong mga kaganapan na naman po kina Mr. and Mrs. Paul Gerson. Dito sa panibagong post update natin mga kaaldab, marami akong nakuwang opinion, marami akong nakuwang komento na kung saan nga po mga kaaldab naglabas ng post si MJ Lastimosa. Hindi ko alam kung ano nito mga kaaldab, at syempre pag-uusapan natin ang mga naging komento po sa social media. Pero bago tayo yun tumalakay mga kaaldab, marami pong nag-react dun sa post natin na kung saan nga po nagsisisi na raw po si Mengay. Marami pong komento na kasalanan naman daw po ni Mengay. Bakit naman daw po siya kasi nagpagamit? Bakit daw po kasi hinayaan niya na kumbaga magkaroon ng ganitong issue na pwede naman po siyang tumanggi. Pwede naman po siyang magsabi na ganito, hindi ko gusto. Di po ba na sinasabi na hindi gusto rin naman niya ni Mengay. Hindi naman gagana yan kung hindi rin gusto niya. Di po ba? Na siyempre yung ibang komento na hindi naman matutuloy yan kung ayaw din naman ni Mengay, ibig sabihin gusto. Pero ang tanong mga kaaldab, para lang po sa kalaman, may choice nga po ba na pagpipilian si Maine Paul Gerson? Siyempre wala, kasi ang ano rin to mga kaaldab kay Alden Richards din Dahil nga po sa mga sinasabi ng iba na kailangan mong gawin yan para sa karir ninyong dalawa. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung pumayag lang po talaga si Mengay na kunin ng GMA o pumayag siyang kunin ng GMA, sana si Mengay GMA Artist Center din po sana ngayon. Isa po sila siguro ngayon sa pinakamabentang mabenta sa GMA Kapuso, pero tinanggihan po niya Kaya nga po doon nag-ugat kung bakit po pinaghiwalay ng GMA Network ang Aldab, dahil sa pagtanggi ni Mengay. Nakita nyo yung mga teleserye ni Mengay teleserye, yung mga palabas ni Mengay, di po ba sa GMA talagang tipid na tipid. Doon lang siya talaga nakatuto kay Bossing sa Itbulaga. At mantakin nyo taon-taon nagkakaroon ng pelikulang magkasama sila Mengay at si Alden Richards. Ito yung time mga kaaldab na Star Cinema o Manila Film Festival na hindi nga po talaga umubra. Di po ba? Ibig sabihin hindi umubra yung mga kalaban. Pero sa bandang huli, nagawa pong sirain. Nagawa pong kumbaga tuldukan na hindi na pagsamahin sila Mengay at si Alden Richards. Nakakalungkot lang po, no? Nakakalungkot tayo. Wala sayang talaga, di po ba? Pero andyan na yan andito na tayo sa panahon na kung saan manunumbalik muli ang sigla ng fandom. Manunumbalik muli ang saya na hindi natin ine-expect, o sabihin na natin na tama na darating itong pagkakataon na pinaka-aasam-asam ng Aldab Nation. Real talk to mga kaaldab. Well, punta na tayo sa ating pinaka-main topic. Ito yung latest post ni MJ Lastimosa na nasa California Beach daw po si Mengay at siya. Kung titignan nyo mga kaaldab, di natin alam kung kailan kinunan to. Kung kailan
anong taon, di po ba? Pero bakit nga po ba to inilalabas ni MJ Lastimosa? Marami nagko-komento mga kahaldab sa video na yan o sa post na yan. Wala dyan si Congressman Arjo. Hindi natin nakikita na yung mga post ni MJ naandyan. Di po ba? Siyempre mga fans ni MJ, alam natin mga army niyan. Po ba? Lahat ng mga post niyan talagang umaayon nga po talaga sa mga fans. Pero marami na ngayon ang nagdududa. Marami na ngayon ang nagtataka sa mga post ngayon ni MJ Lastimosa. Napapaisip sila na para nga po bang sinasabi na ni MJ na talagang wala na nga pong relasyon si Mengay at si Congressman. Ang ibig kong sabihin relasyon mga kaaldab, pang sarsuela. Na talagang tuluyan na nga po talagang binitiwan ni Mengay. May mga bagay-bagay kasi na talagang mapapaisip po kayo. Mga bagay-bagay po na kung susuriin at titignan nyo kakaiba dati. Ganon din daw po si Chamito. Halatang halata yung mga post niya hindi talaga pantay. Parang kumbaga pinipilit niya nang hindi isama pero may nakakaligtas pa. Alam niyo sa totoo lang po mga kaaldab, gaya ng madalas kong sinasabi dito, kung magsasalita na nga po si Mengay, matatapos na. Pero bakit nga po ba yung malalapit po talaga sa pamilya niya, mga kaibigan niya, ang nagsasalita? Tapos kay Congressman Arjo naman, yung mga taong binabayaran, yung mga taong nag-aantay na maambunan sila bago po magsalita. Gaya nga po ni Christy Fermin, di po ba? Na kailangan mong bayaran, na kailangan mong bigyan bago mag-react. Ganun din naman po si Ogie Diaz. O, mga pabor po ang komento nila. Pero hindi naman po sinasang-ayunan. O hindi naman, ang ibig kong sabihin mga kaaldab na sinasang-ayunan, yung sinisigundahan na pagkatapos ng mga post video, lalabas si Ibyang magsasalita, lalabas si Mengay, magre-react. Di po ba? Yung tipong magsasalita si Congressman Arjo at sasabihin po sa publiko na sa lahat na nagpapakalat ng impormasyon, po pwede kayong kasuhan. Po pwede kayong makulong. Yung tipong gagamitin niya yung pagiging congressman niya para matigil ang issue. Para yung nagpapakalat ng fake news mawala. Gaya ko, sinasabi nilang fake news daw yung mga sinasabi ko. Na kahit may resibo at ebidensya naman na ilalabas tayo. Di po ba? Yung iba kasi hindi naman kompleto detalye mga sinasabi. Hindi po katulad natin. Tayo may mga resibo. Di po ba? Na talagang magpapatotoo at magpapatunay. Kaya lang siyempre hindi naman i-honor sa atin yan. Sa kanila lahat yan. Po ba? Ganyan po sila ka-bias o ka-desperado. Lahat po ng mga magagandang pabor kapag in-update na natin tapos sinugundahan na lang nila sa kanila yung honor. Di po ba? Ganyan naman po eh. Pero yung ebidensya at resibo po yung magpapatunay. Pero pwede naman po tayong basagin. Madalas kong sinasabi yan, di po ba? Pwede tayong basagin ni Mengay, ni Congressman. Nasa kanila po yun eh. Nasa kanila po yung desisyon. Pero bakit hindi nga po nila ginagawa? Bakit nagmimistulang bingi at bulag po sila sa mga nagkakalat na mga issue? Bakit ayaw po nilang sagutin? Bakit ayaw po nilang mag-react? Magsabi? Di po ba? Gayong napakasimple lang naman po yung sasabihin nila. Hindi naman po ganun katagal. Hindi naman kakain ng oras. Minuto lang po. Hindi po ba?
Hindi, real talk yan mga kaaldab, minuto lang. Well, ulitin ko, wala po tayong, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong opinyon, na nire-respeto ko po yan at ginagalang. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.